May sweldo ka naman, pero parang lahat napupunta lang sa bayarin. Credit card, car loan, bills. Tapos kahit anong overtime mo, parang wala pa ring natitira. Minsan mapapatanong ka na lang, ganito na lang ba palagi? Kung ganito ang situation mo ngayon, huminga ka muna. Hindi ka nag-iisa at may paraan para makaalis dyan. Hi everyone! Welcome back to Pinoy Money in Canada. Dito, pinag-uusapan natin ang pera in a simple, relatable, at taglish way. Para sa mga Pinoy dito sa Canada na gusto talagang makaipon at makaahon sa cycle ng utang. Alam mo, karamihan sa atin hindi naman sinasadya ang utang. Nagsisimula lang sa, gagamitin ko muna, babayaran ko na lang next sweldo, o kaya kukuha ka ng car loan kasi kailangan mo talaga for work. Walang masama doon. Pero habang tumatagal, nadadagdagan. Isang swipe, dalawa, hanggang sa hindi mo na napapansin, lumalaki na pala ang utang mo. At ito ang mahirap. Hindi mo siya agad ramdam. Lalo na sa credit card. Nagbabayad ka ng minimum, kaya feeling mo okay ka pa. Pero sa likod niyan, tuloy-tuloy ang interest. Dito sa Canada, kadalasan nasa 19 to 24% ang interest. Ibig sabihin, kahit hindi ka na gumastos, lalaki pa rin ang utang mo kung hindi mo siya nababayaran ng buo. Sa car loan naman, mukhang okay kasi fixed ang bayad. Pero kapag pinagsama mo sa rent, groceries, at iba pang gastos, doon mo mararamdaman ang bigat. Hindi mo napapansin. Pero kinakain na niya ang malaking parte ng sahod mo. Pero eto ang good news, may paraan para makaalis. Unang step, harapin mo ang totoo. Oo, hindi siya comfortable. Pero kailangan mong isulat lahat ng utang mo. Magkano, saan galing, at magkano ang interest. Kasi kung hindi mo nakikita ang buong picture, mahirap gumawa ng plano. Doon pa lang, nagsisimula na ang control. Pangalawa, pumili ka ng diskarte. Pwede mong gamitin ang tinatawag na snowball method. Uubusin mo muna yung pinakamaliit na utang para mabilis kang makakita ng progress. Nakaka-motivate siya. O pwede rin ang avalanche method. Uubusin mo muna yung may pinakamataas na interest para mas makatipid ka in the long run. Kahit alin ang piliin mo, ang importante, tuloy-tuloy. Pangatlo, ihinto muna ang pag-swipe. Kasi kahit anong bayad mo, kung tuloy-tuloy ka pa rin gumagamit ng credit card, hindi ka talaga uusad. Kung kaya, mag-debit o cash ka muna habang inaayos mo ang utang mo. Bigyan mo ng space ang sarili mo para makahabol. Pang-apat, magdagdag ka kahit konti. Hindi mo kailangan ng malaking halaga agad. Kahit $50, $100, o $200 na extra kada buwan, malaking bagay na iyon. Bawat dagdag na bayad, binabawasan mo ang interest at pinapabilis mo ang paglabas mo sa utang. Pero higit sa lahat, gusto kong baguhin mo ang mindset mo. Ang utang hindi kaaway, pero hindi rin siya kaibigan. Pwede siyang maging tool, pero kapag hindi mo siya kinontrol, siya ang kokontrol sa'yo. At tandaan mo ito, ang goal mo ay hindi lang makabayad. Ang goal mo ay makalaya. Imagine mo yung araw na papasok ang sweldo mo, tapos wala kang iniisip na due date. Wala kang hinahabol. Doon mo mararamdaman ang peace of mind. Doon nagsisimula ang tunay na financial freedom. Kaya after mong panoorin to, ito ang challenge ko sa'yo. Isulat mo lahat ng utang mo today. Walang takasan. Kahit nakaka-stress, kahit nakakatakot. Kasi doon nagsisimula ang pagbabago. Hindi kailangan perfect. Kailangan lang magsimula ngayon. Kung nakarelate ka sa video na ito at gusto mong matutunan kung paano mag-budget, mag-ipon, at mag-invest step by step habang nandito ka sa Canada, make sure to subscribe to Pinoy Money in Canada. Dito, hindi kailangan maging expert. Kailangan mo lang magsimula. Disclaimer: ang content na ito ay for educational purposes only at hindi financial or tax advice.